Hello mga idol, kumusta po? At pasensya na kung di ako nakapagbigay ng ilang mga video nito mga nakaraang araw. Nagkaroon ng konting problema po sa kalusugan. Kinapitan ako ng ano ng trangkaso. Nakiuso ako sa trangkaso. Siyempre ngayon flu season pa rin po. Biglang init. Yun, uso ang sipon, sakit ng ulo. Lahat-lahat ng flu. Ayan, isa po ako sa nakiuso. Nabanggit ko sa inyo, noong nakarang linggo, nag-travel ako Batangas dahil namatay yung tito ko at doon ko nakuha yung yung sakit nung nag-travel ako. Yan. Tapos pagbalik ko, yun nga, nakaratay ako sa banig ng karamdaman ng flu. Hanggang ngayon, ang hirap palang tanggalin ng sipon ngayon. Saka ang hirap talaga ng yung ubo, sipon, 'pag kinapitan ka niyan, ang hirap talaga. Anong ginagamit ko Sinopret lang ako, idol. 'Yan, Sinopret lang. Tapos, cetirizine. Recommended po ito ng doktor ko. Ngayon, bukod diyan, siyempre hindi naman talaga nakakagaling ang mga gamot, nakakatulong 'yan, pumipigil na magkaroon ka ng iba pang komplikasyon. Ang talaga nagpapagaling ng ating karamdaman ay ang ating immune system. Siya po ang nagre-repair ng mga problema sa ating kalusugan. Naman ay bata pa lang tayo, elementary pa lang tayo, natututunan na natin 'yan sa ating paaralan. Nagre-repair ng mga cells, ng mga nasisira. At ang trabaho ng gamot, pumigil. Ayan, pumigil po na lumubha ang ating karamdaman. Kaya kapag umiinom ka ng gamot at hindi ka gumagaling, ibig sabihin nun, mahina yung resistensya mo. Napipigilan ng gamot yung sakit natin. At ang dahilan kung bakit hindi tayo gumagaling, minsan pinagbibintangan natin yung mga gamot. Pero hindi po mahina ang gamot. Sa tuwid po, pinagagaling nito tayo sa pamamagitan sa pagpigil. Yun po yung trabaho niya. Yun yung kagalingan na kukuha natin sa gamot. Pinipigilan niya yung mas magiging malubha pa yung karamdaman natin. Pero yung paggaling, talagang ang gagawa niyan yung ating immune system. Kung mapapansin niyo po, kahit po doktor, kahit napakagaling ng doktor, kahit ikaw may-ari ng napakagandang hospital, mawawala at mawawala ka, mamamatay at mamamatay ka kahit gaano kaganda ang gamot na ibinibigay sa iyo. Kahit gaano ka kayaman at kaya mo bumili ng lahat ng gamot. Ng lahat ng mamahaling gamot kaya mong bilhin, pero mamamatay ka pa rin. Bakit? Kasi hindi na nagre-repair ang sariling katawan mo para sa mga nasisira sa ating katawan. Yun yung isa sa example na hindi yung gamot ang nagpapagaling sa atin. Yung gamot, tumutulong yan na sa ibang komplikasyon na magiging ng sakit mo, um, yung paglala nito. Yan yung trabaho ng gamot. At ang kailangan natin palakasin ang resistensya. Kaya ako, tuloy-tuloy din ako sa pag-inom ng mga food supplement, vitamins. Ako, sa ngayon, yung ginagamit kong vitamins kasi sumasakit din yung mga kaso-kasuan ko. Vitamin B complex, nasa na yun? Ito yung aking lagayan ng gamot. Ako, sabi ko nga sa inyo, lahat pinaniniwalaan ko yung kay Dr. Nan um, laging binabanggit sa mga video niya, mga vlog niya, pinaniniwalaan ko yun. Kasi pinapractice ko yun. Tama siya na ang kalakasan ng katawan ng resistensya ang kailangan para tayo gumaling. Hindi yung gamot. Naniniwala ako doon. At naniniwala din ako sa ibang doktor na kailangan din natin yung gamot. Bakit? Kasi siya yung pipigil para lumala yung ating karamdaman. Ngayon, kailangan na, dahil ang synthetic medicine, meron talagang chemical na kasama at kailangan nating linisin niya. Kaya nga nagdi-detox tayo. Yan. Ito yung vitamin B complex ko. No, 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 ha.
Ito ay calcium, calcium with minerals, tapos ang B complex ko ito. Yan. Yun. Tapos umiinom pa rin ako nung yung pangalan nun? Nasa labas eh. Yung nasa sachet na food supplement. Yan. Yun, pagkatapos medyo okay. Ito pala, nagnenebo ako. Talagang yung aking sinus, pinapahirapan akong huminga nung mga nakaraang araw, pero okay na. Yun, pagkatapos niyan, ito, inaalalayan ko din. Alam nyo naman, yung mga may sakit na GERD, inaalalayan ko niyan kasi gumagamit tayo ng ibang gamot na medyo chemical nga yan, nagkakaroon ng hindi maayos sa ating tiyan, ating digestive system. Inaalalayan ko niyan, tsaka yung pag-init, di ba? Sabi ko nga, nagkatrangkaso ako. Yung init ng katawan, nagkakaroon yan ng problema sa acid reflux din. Yan. Ngayon, nakita kayo ng camera dito, Ayan. Kung napansin nyo itong camera ko, ito yung kasama ko sa pang-araw-araw kong hanap buhay bilang isang maniniyot sa gobyerno. Yan. Ito ang isa sa asawa ko. Asawa. Yan. Ngayon mga idol, nabisi ako, nabisi din ako bukod sa yan yung mga dahilan kung bakit hindi ako nakapag-vlog. Nabisi din ako at siyempre, bago ko ikwento yung dahilan ng pagkabisi ko, ano ba yung kailangan natin pagkwentuhan, ano yung tip na ibibigay ko sa inyo ngayon, ano yung pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, tulad ng kinukwento ko na nagkaroon ako ng sakit, pag-usapan natin yung mga dahilan, bakit ang dami-daming sakit natin, bakit ang dami-daming sakit natin, ano ang pinagmumulan, may ilang topic akong i-discuss at ano yung pamamaraan para hindi natin dapat daanan yung mga karamdaman, yun. At syempre, kukwento ko muna yung mga kabisihan ko. Yan. Pagdating ko, galing sa sakit, galing sa Batangas, tapos nagkasakit nga ako, nasa travel pa lang ako, may sakit na ako. Ang hina-hina ng resistensya ni Lolo dahil sa sobrang init. Yan. Yun, tuloy pa rin naman yung trabaho at namahinga lang ako ng 2 araw na hindi pumasok. Dahil sobra yung magiging trabaho ko. Kailangang i-prepare ko yung sarili ko sa dadaang trabaho at ito na yung nakaraan na 2 araw, Sabado at Linggo. Yan, kasi dumayo dito ang Bagong Pilipinas, yung Serbisyo PIR. Yan. At isa yung ahensya namin sa naging service provider at talagang naging busy. At yung preparation nito, isa sa ako sa member para sa preparasyon. At yun, natapos namin yung Serbisyo PIR at okay naman yung sa part ng ahensya namin. Yan. Tapos yun, dahil lahat ng ahensya ng gobyerno na andon, sinamantala ko na, nagpunta ako sa DA. Yan, humingi ako ng mga pananim. Ito, makakabuti ito sa atin, sa atin. Kaya kung may mga lote kayo, o kaya may kaunting bakuran, kahit na maliit na bakuran, meron kayong bote ng 1.5 man o 2 liters o yung yung malalaki na yung galon na pinaglagyan ng mineral water, pwede yung pagtaniman, ito, pwede ka mo doon sa bakod mo. Pwede na yan, yung pipino, napakagaling to sa pag-detox na pinag-uusapan natin kanina, pwede tayo mag-detox dahil dito. Tapos to, agandang pang-ulam to, masustansya ito. Ito naman ay patola, ayan. Meron din akong kalubasa, lahat panlabag, lahat ay bagin. Yan. Ayan, tuloy-tuloy lang buhay natin at maayos na kaisipan para sa maayos na pagpapagaling natin. Open-minded lagi tayo. Yan.
Ngayon mga idol, mga kaibigan, pag-usapan natin yung mga ilan sa dahilan ng pagdami ng sakit natin. Pag-usapan natin yung ano lang 'to, simple, basic, yung dalawa. Yung dalawa, 'yan. Unahin natin ano yung dahilan, ano yung isa sa dahilan, ng pagdami ng sakit natin. Siyempre, hindi napapansin ito ng karamihan. Binabalewala natin, hindi natin ramdam na ang number one na dahilan ay ang ecosystem. Yung pagkasira ng ecosystem natin. Hindi ito masyadong ramdam ng tao. 'Yun mga idol, ang pag-uusapan natin, ang una na dahilan ng kung bakit tayo nagkakaroon ng maraming karamdaman, maraming sakit, ay ang ecosystem. Hindi natin napapansin ito, hindi natin alam ng karamihan, hindi natin, kahit ikaw, hindi mo alam na ang nagiging dahilan, ang isa sa pinakadahilan ng pagkakaroon o pagdami ng ating karamdaman, ng ating sakit, ay ang pagkasira ng ecosystem. Ikaw ba, mga idol, alam mo na ang dahilan ng sakit mo ay dahil lang kapaligiran? Una, yung araw, kung napapansin nyo, yung araw, iba ang araw ngayon sa araw. Sana, pinag-usapan natin, sikat ng araw, init ng araw. Di ba sinasabi na hanggang alas 10 daw, maganda ang sikat ng araw para sa ating kalusugan. Pero sa tingin ko sa ngayon, kailangan siguro mga alas 8 lang. Pagdating ng alas 9, parang hindi na maganda para sa ating balat yung sikat ng araw. Iba na yung init nito. Na masakit na siya, makirot na para sa atin. Kaya doon pa lang mararamdaman mo na iba yung panahon ngayon dahil ito sa pagkasira ng ecosystem. Yung ozone layer natin na matagal nang pinag-uusapan, malaki na yung problema. Kaya yung pagdating sa araw, malaki na yung problema. Ano yung kahalagahan ng araw? Vitamin D. Pag nawala ang sikat ng araw sa ating katawan, maraming sakit yung dadapo sa atin. Kasi malaki yung faktor ng vitamin D para sa ating katawan, para sa ating kalusugan. Nabanggit ko yan sa vlog na nagawa ko, na kaya ako check ng vitamin D para sa aking anak. Yung pagbaba ng vitamin D, para kang nagsusuicide. Para kang nagpakamatay kapag bumaba yung vitamin D. Bakit? Kasi libre naman yung vitamin D kung tutuusin. Nasa paligid lang natin. Araw-araw pwede natin makuha ng libre. Pero bakit magkukulang yung vitamin D natin? Ang unang-unang dahilan, hindi tayo nagpapaaraw. Yun yung number one na dahilan ng pagkasira ng ecosystem. Yan. Pangalawa, kung bakit nasisira yung ecosystem natin, na ang ecosystem ang dahilan kung bakit tayo dumadami ang sakit, dahil nagkakaproblema na ang ecosystem kapag nasira ito, para magulo yung sistema ng pag-init at paglamig. Yung panahon natin biglang nababago na, hindi katulad dati na pag sinabing summer yan, pag sinabing tag-ulan yan. Ngayon hindi, init na init, biglang uulan, o kaya naman, kung mapapansin mo kung nasa travel ka, mainit dito sa kabilang barangay, o sa kahit isang barangay lang yan, ang kalahati na ulan, ang kalahati mainit. Ganun na yung panahon natin ngayon. At yung panahon ganyan, mabilis magkasakit ang tao. Flu. Mabilis magka-flu. Katulad ko, galing ako sa flu. Yan. Yun ang isa sa dahilan, mga idol.
yung pagkawala ng mga natural na hayop, yung habitat ng hayop. Pag nawala yung habitat ng hayop, normally, mawawala at susunod doon yung mga hayop na naninirahan doon. Mawawala. Ngayon, merong ambag sa ating pamayanan, may ambag sa ating ecosystem ang bawat isa na nabubuhay sa mundo, katulad ng hayop at mga kulisap. Kapag ka namatay ang isa sa mga hayop, isang uri ng hayop, isang uri ng kulisap, magkakaroon ng problema ang ecosystem. Kasi may ambag yan eh. Ngayon, kapag ka nagkaroon ng problema ang ecosystem, yun na nga pinag-uusapan natin, nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pagkakasakit ng tao. Kasi mahalaga sa atin, kahit yung yung hayop at saka kulisap na nawala, may ambag yan sa buhay natin. Kapag nawala yan, may posibilidad na yun ang dahilan kung bakit nagkakasakit tayo. Ito, hindi natin talaga napapansin to mga idol, mga kaibigan. Kala natin, wala lang. Minsan iniisip natin, sarili na lang natin. Hindi natin iniisip ang nasa paligid natin. Na yung palang nasa paligid natin ay mahalaga para sa kabuhayan natin, para sa ating kalusugan. Kaya dapat, open-minded tayo. Diyan na naman tayo sa usapang open-minded. Kailangan bukas yung isipan natin sa lahat ng nasa paligid natin. Na ang lahat ng nasa paligid natin, maging maliit man ito, maging kala natin walang pakinabang, ay may malaking pakinabang para sa atin. Yan. Siyempre, hindi mawawala yung pollution. Yung pollution, ang numero uno na nakakasira ng ecosystem na malaki ang ambag ng lahat, maging bata o matanda. Maging bata o matanda, malaki ang ambag sa pagkasira ng ecosystem dahil sa pollution. Na pollution na yan, hindi mo alam na ginagawa mo. Sabi mo, hindi ka naninigarilyo. Wala kang sasakyan. Kaya sabi mo, hindi ka nagbigay ng ambag para magkaroon ng pollution sa iyong kapaligiran. Hindi ka nagbigay ng ambag ng pollution sa kalawakan. Pero hindi mo alam lamang. Baka sa isang linggo, kahit isa o maliit, ay meron kang naging ambag para maging polluted yung area mo, yung lugar mo. Na isa sa naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang ecosystem. Na ang ecosystem, ang isa sa dahilan kung bakit nagkakasakit tayo. Yung pagkakasakit pa lang ng mo, kapamilya mo, mahal mo sa buhay, ay hindi mo alam na dahil din sa'yo. Dahil sa kanila, dahil sa atin. Kaya dapat maging mapanuri tayo, mapagbatsyag tayo, maging open ang ating kaisipan sa lahat ng ginagawa natin. Kasi iba na ang panahon natin, yung paliit ng paliit ang buhay ng tao. Ayan. Pag polluted ang isang lugar, normally, maraming sakit talaga. Ngayon, ano ang naging ambag mo para maging polluted ang lugar mo? Simpleng basura lang mga kaibigan. Yung simpleng pagtapon mo ng basura, lalo na kung plastic yan, na napakatagal matunaw sa balat ng lupa, dadagdag ka ng pollution. Nagbibigay ka ng bahagi para maging polluted ang area mo. Yun lang, simpleng-simple na hindi mo alam. Nagtapong ka lang ng kung ano dyan. Hindi mo alam na dagdag pollution yan. Diba? Hindi lang yan. Yung iba pa nga, Yossi, yung iba pa, yung mausok. Hindi kasi ako gumagamit at kaya hindi ko masyadong yan. Pollution yon kasi chemical. Kaya, kung para sa'yo, okay lang na masira yung kalusugan mo sa pag-yoyosi, huwag ka naman damay. Huwag ka naman damay. Dapat hindi ganun. Yan.
Yun yung unang dahilan ng pagdami ng sakit ng mga tao. Ecosystem, pagkasira ng ecosystem. Ano? Pangalawa, dalawa lang pag-usapan natin. Ito kasi yung dalawang ito yung number 1 and 2 na dahilan. Ano? Ito yung pinakamabigat na dahilan ng pagkakaroon ng sakit ang mga tao. Lifestyle. Ano, lagi ko nang pinagbabanggit ito. Lifestyle kasi maraming sakit, ano, katulad ng sakit ko na GERD, acid reflux. Isang uri ng lifestyle disease. Ano, actually lahat ng mga mabibigat na sakit, lahat ng mga malulubhang sakit, nagsisimula yan sa lifestyle disease. Dahilan ng lifestyle kung bakit nila nakukuha yung sakit na yon na meron sila. Ano? Ngayon, ano yung sa lifestyle? Papaano, papaano, nakukuha natin? Unang-una sa pagkain. Iba na yung pagkain natin ngayon sa pagkain nun. Nung una. Nung una, pagkain, gulay, prutas, na sariwa, pinipitas. Walang chemical. Ngayon, ang gulay, prutas, kapag hindi ko nagtanim, yan, kaya nga kanina pinakita ko sa inyo, mahalaga kung meron kayong mapapagtamnan, magtanim kayo. Bakit? Kasi, mawawala ng chemical. Kasi yung nabibili natin, sa totoo lang, nasa market, may chemical. Doon pala sa gulay at prutas na mabibili mo, binago mo na yung lifestyle ng tao. Binago mo na yung lifestyle mo. Inumin. Ako, dito sa barangay namin, may project ang barangay ng patubig sa barangay, yung parang sa referring, yung sa station, water station, ganun. Meron dito. Pero ako, sa bomba pa rin ako kumukuha ng inumin. Iniigib ko pa rin. Iniigib ko pa. Wala ako ditong bomba na makukuha na ng inumin. Iniigib ko. Kasi sa paniniwala ko, mas pure mineral water yung galing sa ilalim ng lupa. Tubo no, nasa 20 mahigit. 20 tubo na dugtong-dugtong. Kung yung chemical sa ibabaw ng lupa, hindi naman siguro makakaabot ng hanggang doon. Kasi filter yan. Ang ilalim ng lupa, filter yan. May part na mabato, may part na putik, may part na buhangin. Layer yan. Kaya bago dumating yung sigurado naman filter yan. Yun pa rin yung pinapaniwalaan ko na pag-inom ng tubig na malinis. Kasi pagka na may filter ng may chemical na kasi, may halong chemical na. Yung filter kasi na ginagamit natin, gawa ng tao, makinarya, may mga chemical na yan, nasangkap. Mineral na yan na binuo ng tao. Yan. Ayun. Padalwa yun yung inumin. Yung kasing project ng gobyerno ng barangay namin, katulad ng mga nabibili natin nasa boteng plastic, yan, panibagong hindi na yan yung talagang natural na tubig natin, na ang lifestyle natin na pag-inom ng tubig, yung natural. Pero yun, makabago na yon, ibang na yon. Pero sinukat at ginawa na pwedeng inumin ng tao. Yan, pwedeng inumin ng tao. Gamot. Eto. Gamot, 'di ba? Gamot. Sabi ko nga, kahit kaya naandyan, ginagamit ko yan, iniinom ko yan, mahalaga sa akin yan, nakakatulong sa akin yan, pero, ang pagpapagaling ay sariling katawan natin, gamit ang mga natural. Yung natural na pamigil, para hindi komplikasyon, yun yung mga sangkap na meron yung gamot natin. Ito naman galing din dun .
Halimbawa ay hindi ka makatulog, ang mga chamomile meron 'yan, melatonin, may sangkap na melatonin, kukuhanin dun, ang gagawin ng tao i-extract yun, ilalagay ngayon dun sa mga sa mga mga ganito, gamot, lalagay diyan, may kahalong chemical para mas marami mailagay diyan, sasapat, gano'n Pero puwede naman nating gawin katulad nung nakaraan, nung una, na mismong sa halaman natin kuhanin. Ngayon bakit kailangan natin ito kumpara dun sa halaman na bakit kinasanayan unang-una, mas mabilis inumin. Ang katumbas niya siguro napakadami, ilang baso ang iinumin mo, para matumbasan mo isang tableta. Ano, yu i instant natin, mas mabilis, hindi matrabaho. Yun nga, dahil mas marami yung sangkap, mas mabilis makapagpagaling dun sa karamdaman. Tapos siyempre, kailangan natin ng bitamina kaya may mga vitamins na rin, katulad nitong ininom ko na, tulong para sa resistensya natin. Yan pinadali, pero may, risk pa rin sila. May chemical kasi. Kailangan yung chemical, gawan mo rin ng paraan na matanggal. Kaya mayroon tayong detox na tinatawag. Trabaho natin ngayon mas mahirap. Mas masakit sa ulo, mas stress. Pinag-uusapan natin na ito, puro lifestyle to ha, pamula doon sa pagkain, inumin, gamot, trabaho, at saka yung pahuli. Yun, mas mahirap, mas stress yung stress, katulad kung may GERD, acid reflux, talagang aapekto ito sa sakit ko, sa karamdaman ko. Yan. Sunod, bisyo. Ang daming bisyo natin ngayon. Pag-unlad ng ating bayan, pag-unlad ng ating lipunan, pagdami ng bisyo, pagdami ng mga para daw mapalitan yung pagod ng ating katawan, parang trophy, parang kapalit ng pagod, bigyan mo ng kaginhawaan sa pamamagitan ng bisyo, bigyan mo ng kasiyahan sa pamamagitan ng bisyo. Yun yung nagiging natin ngayon, magiging trophy natin kalimitan ngayon, Kaya yun, hindi natin napapansin, mas madaming sakit ang dumadapo sa atin. Ngayon mga idol, ano naman yung pamamaraan, para napag-usapan na natin yung dahilan, napag-usapan natin, yung sa ecosystem, ano na yung pamamaraan para mabawasan o para hindi tayo kapitan ng maraming karamdaman. Siyempre, maging aware tayo pagdating sa ecosystem. Iwasan natin yung makadagdag na dahilan kung bakit masisira yung ecosystem natin. Kailangan maging responsible tayong tao. Maging responsible tayong tao. Yan. Ngayon naman sa lifestyle, kailangan baguhin natin yung lifestyle natin kahit papaano ibalik natin yung lifestyle. Hindi naman 100% na may babalik talaga kasi nasa makabago na tayong pamumuhay. Pero kahit papaano naman, gumawa tayo ng paraan. Lalo na kung nakakaramdam ka na ng sakit para sa iyong sarili, gumawa ka na ng paraan na kahit papaano maibalik mo yung dating lifestyle para din ito sa kalusugan mo. Yan. Kailangan mo ng probiotic, food supplement, para guminhawa yung iyong nararamdaman. Mabilis mag-heal kung ano man ang problema sa iyong kalusugan. Pagkain ng prutas at gulay, kung maaari, magtanim ka. Tulad ko, madami naman prutas na pwedeng itanim din kung may bakuran ka, lalo na yung katulad ko nasa probinsya. At pagiging masaya.
Ano, yung pagiging masaya kasi laging positive yung ating isipan, um, iba yung mind setting natin, ano, at, hindi papasok yung karamdaman. Ano, napipigilan, iba kasi yung lakas ng ating resistensya kapag malakas yung ating kaisipan, ano, 'pag lagi tayong positive. At yung ating happy hormone tulad ng sex. Ano, 'yan mga idol, sana kahit sa maliit na, kuwentuhan natin, nakapaghatid ako ng, magandang inspirasyon at, nakatulong sa mga, pagpapagaling sa mga karamdaman na nararanasan niyo at, hangad ni Kuya Arvin, matulungan kayo sa pamamagitan ng mga kuwento ko. Ba-bye po at God bless you.